Double A sa Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double B, Jeng Jeng, muna at balita. Ang kulit, ang saya ng umaga. Mismo, pinagparis ng tadhana. Ang kulit, ang saya ng umaga. Double A sa Double B. Tawagin muna ng mga reporter natin. Eleksyon 2019 reporters! Nasa lungsod ng Taguig, si Mau de la Cruz City Board of Canvasser. Nagsimula na, Mau de la Cruz. Resume na Ali Arnold Joel, ito nga canvassing ng City Board of Canvassers ng Taguig City. No? Pero una rito, 7 barangay yung nagkaroon ng partial transmission at in-expect na yung oras na ito ay papasok na yung mga resulta mula sa barangay ng Bagong Bayan, Pangpang, Central Tiputan, Central Signal Village, Ibayo, Tipas, Lower Tiputan at Maharlika Village. Una nang nakompleto yung transmission ng mga barangay mula naman sa Calzada, Fort Bonifacio, Hagonoy, Katuparan, Lingit, Tipas. Oras na makompleto ngayong oras na ito, ngayong araw na ito, poproklama na ang mga nanalong kandidato sa eleksyon 2019 sa Taguig City. Ako si Mau de la Cruz ng Super Radio DZWB, nakatutok sa eleksyon 2019. Maraming salamat, Mau. Narito naman si Benji Liwanag, nasa Krame Action Center, PNP Chief Police General Oscar Albayalde. Pinapurihan ang mga pulis sa pagbaba ng karahasan ngayong nakaraang eleksyon. Benji Liwanag, good morning. Good morning, Ali. Kontento si PNP Chief General Oscar Albayalde sa mga paghahanda na ipinakita ng kanyang puwersa na gumanap sa kanilang mga tungkulin nitong proseso sa eleksyon 2019. Ito ay pinagmalaki ni Albayalde matapos ang ginawang pag-iikot kahapon sa iba't ibang mga lugar. Maliban pa ito sa mga natanggap niyang mga ulat mula naman sa iba't ibang panig ng bansa. Sinabi ni Albayalde dapat ay mas pagtuunan ng pansin ang edukasyon para na rin sa mga botante. Sila kasi ang kadalasan nagiging biktima ng sitwasyon dahil na rin sa masiging pagsuporta sa kanilang mga kandidato. Dagdag pa ni Albayalde na napapansin nila ang pagbaba ng insidente ng karahasan sa umabot ng 17% ngayon kaysa noong eleksyon 2016. Ayon pa kay Albayalde na malaki ang pinagbago dahil sa pagsusumikap ng kanyang mga tauhan upang matiyak na magiging maayos at mapayapa ang eleksyon. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang kanilang operasyon sa pagtutok sa eleksyon dahil tatagal pa ito hanggang Hunyo 12. Ako, si Benji Liwanag ng Super Radio DZWB, nakatutok sa eleksyon 2019. Thank you, Benji. Alam nyo, ang ating pasasalamat talaga sa puwersa ng ating Philippine National Police para sa Totoo kanilang yan. serbisyo nitong eleksyon 2019. Ngayon naman, mahigit 4 na pong SD card. Ito na naman tayo sa mga SD card. Alam mo, sabi ni Jerry Liao, alam ba Ano ibig sabi sabihin ng ni SD? Secure digital. Ba't di na secure yung digital card? Oh? Hindi, nasa kalidad yan ang binili nyo eh. Nagkaaberya sa lalawigan ng Rizal. Mark Makalalad. Pwede ring SD, sobrang delay dahil naantala ang bilangan ng boto dito sa probinsya ng Rizal. Nandito ako sa Rizal Provincial Capital at kahit na malaki na yung agwat ng nangungunang kandidato sa pagka-gobernador na si Nini Henares, mahigit 700,000 na yung boto nito at sumunod sa kanya 51,000 at mahigit 30,000 yung kanyang mga kalaban, hindi pa rin ito maaaring proklama. Gayon din ang nangunguna na Vice Governor si Reynaldo San Juan Jr. na mahigit 607,000 na ang boto at walang kalaban sa pwesto. Ayon sa mga tauhan ng COMELEC na nakausap natin dito sa Kapitolyo ng Rizal, hindi pa kasi 100% yung transmission ng mga boto na nakakalap nila mula sa mga munisipalidad. Sa Rizal, 5 munisipyo pa lamang ang nakakaroon ng 100% na transmission ng boto, habang 9 na munisipalidad naman ang meron pang problema
sa transmission ng kanilang mga boto. Particular na itong kanyang binabanggit ng VCM dahil nasa mahigit 4 na pong mga VCM o SD card ng vote counting machine ang nagka-aberya sa kasagsagan ng eleksyon at transmission nitong mga boto. Sa mga oras na to ay nakareses pa yung mga Board of Canvassers at inaasahan naman mamayang alas 11 ng umaga ay magre-resume o magbabalik naman sila sa kanilang pagbilang ng mga boto. Ako si Mark Macanalad ng GMA Super Radio DCWB nakatutok sa eleksyon 2019. Eleksyon 2019. Thank you, Mark. Dako tayo sa mga probinsya. RGMA ito. Super Radio, RGMA Super Radio Davao. 20 cluster precinct sa Davao hindi pa rin nakakapagsumite ng resulta ng botohan. Detalye ng ulat mula kay Jessa Torrefranca ng RGMA Super Radio Davao. Jess, ano dahilan? Ang nasa 20 na mga cluster precincts sa lungsod ng Davao ang hindi pa nakapag-transmit ng boto dahil sa problema mismo sa signal at dahil na rin sa lakas ng ulan kagabi. Dahilan para maantala ang canvassing, samantala yung ibang cluster precincts na hindi naman makapag-transmit, ginawa na lang ito ng manual ng mga boto. Base na rin sa desisyon ng Board of Canvassers dito sa Sangguniang Panglungsod sa lungsod ng Davao. Kaugnay nito, nangunguna pa rin sa pagka-alkade at vice-alkade sa Davao City, si Mayor Inday Sara Duterte Carpio at Presidential Son Baste Duterte na nakakuha ng mahigit kalahating milyong boto. Base ito sa partial and unofficial resort sa isinagawang canvassing of votes pasado o as of 8:40 ngayong umaga matapos mag-resume ang canvassing ng City Board of Canvassers dito sa lungsod ng Davao. Nangunguna din si Pulong Duterte sa pagkakongresista sa 1st District na may mahigit 100,000 boto kontra sa 2 katunggali nito. Samantala, si Vincent Garcia ng 2nd District at Isidro Ungab ng 3rd District ng Davao City ang unopposed naman. Sa pagkasenador, magkasunod na nanguna sa pawang mga Dabueño na sila si Christopher Lawrence Bongo, nakakuha ng mahigit kalahating milyong boto at Ronald De La Rosa na may kalahating boto rin. Sinundan sila ni Cayetano, Villar, Tolentino, Angara, Marcos, Ejercito, Pimentel, Revilla, Estrada at Pau. Bagaman may ibang kandidato na sigurado na ang panalo, lalo na ang pamilyang Duterte, hindi pa rin makapagproklama ang COMELEC Davao dahil mahinintay pa ang mga boto. At yan ang balita mula dito sa RGMA Davao. Super Jasa Torrefranca, nakatutok sa eleksyon 2019. Jasa. RGMA Bacolod. ng bilangan ng Bacolod na antala. Dahil naman sa technical na issue. Partial at unofficial result. Napako sa ilan yan? 98%. Fritzy Inventor ng RGMA Bacolod. Fritzy, Go good ahead, morning. Fritzy. Bacolod City election results na antala. Partial and unofficial pa rin ito pero nasa 98% na. Na-delay di umano ang bilangan dahil corrupted ang 4 na SD card sa nasabing lungsod. Ani nga nila, recess muna habang inaayos pa. Mag-reconvene or babalik mamayang 6 p.m. ang bilangan. Bagamat hindi pa man tapos ang bilangan pero sure win na itong Beg 3 na sinasabi nila na kinakatawan ni Bing, Elcid at Greg. Samantala, tuhayan po natin mamaya yung pagbabalik ng bilangan. Again, mamayang 6 p.m. pa. Mula dito sa RGMA Bacolod, ako si Fritz Ginava Inventor, nakatutok sa eleksyon 2019. Salamat, Fritzy! Ito naman ang ulat mula sa Super Radio Iloilo. May Igan? proklama. Mga kandidato na nanalo sa Iloilo nakadakda ng iproklama. Savin Hope, Gegantoka, RGMA Super Radio Iloilo. Go ahead, Savin! Iprinoklama na ng ang mga nanalong kandidato sa lungsod ng Iloilo kaninang madaling araw. Nanalo bilang mayor si Jerry Treñas na may 134,143 votes, Jeffrey Ganzon bilang vice mayor na may 119,112 votes, at Jamjam Baronda bilang congressman na may 115,148 votes. Sa lalawigan naman ng Iloilo, nanguna pa lang sa bilangan si Arthur Defensor Jr. na may 471,210 sa pagka-governor. Tingting Garin bilang vice governor nakakuha ng 432,903 votes. Sa kasalukuyan, 98.41% na ng election results o election returns ang naiproseso sa lalawigan ng Iloilo. Samantala, nagbalik ngayong
alas 9 ng umaga ang canvassing ng mga boto sa lalawigan ng Iloilo matapos magkaroon ng recess kagabi. Ako, si Savian Hope Gantoka ng RGMA, nakatutok sa eleksyon 2019. Thank you, Sabine! Ito naman pinaparating yung pagbati sa 2nd District ng si Congresswoman Karen Javier, Mayor Joy Ke, Vice Mayor Jade Agulio na lang dyan po sa distrito ng Leyte, 2nd District. Alam mo, yung sabi ko nga kahapon, nung ako po ay bumoto, Igan, Oo. in and out ako in like 10 to 15 minutes. Very smooth, yun doon sa aming precinct. Presinto. Kaya sabi ko ganun, ang mababalita po naman talaga ay yung aberya, no? Yung mga pumalya po ng mga vote counting machine at itong mga pumalya din ng mga SD cards. Pero yung batay naman sa aking karanasan, which I think was also multiplied in many areas, sa maraming lugar, was very smooth naman po yung naging karanasan ko kahapon sa aking pagboto. Kaya doon po sa mga nanilbihan po ng mga guro bilang election at sa mga election, lahat po naging bahagi ng halalan kahapon. Kudos din, ano? Mabuhay At salamat sa inyong serbisyo sa buhay. teacher, police, Yes. militar, lahat na. Ang mga poll watchers. Oo nga. Matsatsagaan din yung mga yan. Okay, magbabalik po kami. 10:31 na po oras natin sa DCWB. Radyo na! TV pa! Eleksyon 2019. Katotohanan ng magpapasulong sa bayan. Katotohanan ng magpapasulong sa bayan. Katotohanan ng pananalapi. Katotohanan ng pananalapi. Pusuan ang totoo. Ito ang pananaw nating mga Pilipino sa na eleksyon. Ipapakita natin na handa tayong pusuan ang mga totoong maglilingkod sa ating bayan. Pusuan ang totoong walang bahid ng korupsyon at uunahin ang interes ng mamamayan. Pusuan ang totoong may kakayahang gampanan ang posisyong tinatakbuhan. Pusuan ang totoong may plano ikabubuti ng bayan. Magiging tapat at totoo tayo sa ating tungkulin bilang mga botante at sama-samang maninindigan. Sa eleksyon 2019, pusuan ang totoo. The GMA News and Public Affairs Election 2019 Advocacy. Hola, señores. Bossing ni Bossing. May dala akong rig para sa inyo. Les presento. El Chaco. No shell, all chicken. That's how we do it. Pag-uwi namin, wala na sinama. Bakit may patayan o karahasan tuwing eleksyon? Ano nga bang meron sa ating politika? At kailangang mag-ubusan ang mga kumakandidato. Dahil sa mahal ang eleksyon sa Pilipinas, malaki na ang taya ng maraming kandidato. So, para sa kanila, parang life and death na rin ang trato nila sa politika. Panahon na ng
panahon na ng halalan. Madami namang kandidato, madaming mukha at pangalan. Sino kaya ang bagay sa ating bansa? Hindi lamang forma at salita. Sino o sino kaya? At sana kahit na sinong manalo, pagkatapos ng bilangan, sana naman ang panalo ay taong bayan. Sino kayang mananalo at magiging totoo? Sa pagnanais ng taong umunlad sa madaling panahon, sino man siya, pag-asa kaya ang dala. Sana naman, sana siya'y tumira tapat. Nagpapangiti po sa aming lahat dito. Yan. McDonald's! Yes! Hi, Kuya Ronald. Magandang Jerry's Grill. Kung pagkain Pinoy ang hanap mo, lugar na bubusog sa pamilya at mga kaibigan mo, tara na sa Jerry's Grill. Lidia's Lechon, sarap espesyal na pagbati. Ang hatid sa atin ng Lidia's Lechon. At Lidia's Lechon all-around sauce. Andyan din ang Chooks to Go. At eto mga kapuso, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa 2 araw na special coverage natin. No? May papasalamatan tayo, mamaya-maya lang yan. Abangan nyo po yan, sino-sino yung mga yan. At meron tayong latest uli. Mayor, Vice Mayor Soto? Ang total ER's process na nasa 94.08%. Ayan, as of? 9:46 in the morning. Yun, bagong-bago. May 14, 2019. Nangunguna pa rin si Senator Cynthia Villar with 24,324,394 votes. Pumapangalawa si Grace po with 21,274,342. Pangatlong pwesto kay Bongo, PDP Laban, 19,707,885. Pia Cayetano sa pang-apat na pwesto with 19,015,166. Panglima si Bato de la Rosa with 18,114,979. Pang-anim si Sonny Angara with 17,489,362. Lito Lapid sa kanyang pagbabalik, Senado, 16,345,250. At si Amy Marcos naman sa pang-8 pwesto with 15,269,193. Si Tol Francis Tolentino, pang-9 na pwesto with 14,843,750 votes. Coco Pimentel, dating Senate President, with 14,051,080 votes, pang-10 pwesto siya. Pang-11, si Bong Revilla, 14,042,458. Nancy Binay naman sa pang-12 pwesto with 14,028,244 votes. So kung pang-12 si Nancy Binay, pang-13 naman pa rin din si JV Ejercito with 13,788,183. Pang-14, Bam Aquino with 13,670,436. At tatapusin muna natin sa ika-15 pwesto si Jinggoy Estrada with 10,946,410 votes. Yon ang ating partial. Sabi ni Orly, ulitin mo raw, hindi raw niya na alam kung sino daw yung number 3. Yan ang ating partial returns, 94.08% ng total ERs processed. Ilan ba yung tumakbo? Gusto mo yung mula 67 pataas? Sino yung nangulelat? Wag. So yan po ang latest standing sa ating tumakbo sa Senado. Ayan. Okay, ito. Senatorial results. May mga report. GMA News, kasama natin. Eleksyon 2019. Yung canvassing sa lalawigan ng Sulu. Nagpapatuloy po ngayong umaga. Rafi Tima, kamusta kayo dyan? Igan, yun nga, inaasahan natin ngayong alas 10 ay nagbukas na itong Provincial Board of Canvassers, nag-resume na yung kanilang pag-iintay para nga sa mga boto. Medyo nahirapan sila, Igan,
doon sa transmittal dahil sa problema sa signal. So ang mangyayari ay either hihintayin, kasi may mga defective SD cards din na kailangan ng replacement, either hihintayin yan o yung mga technician sinaayos yung mga signal. So ngayon ay nasa 4 na bayan pa lamang yung nakapag-transmit ng kanilang resulta papunta dito sa provincial board. Pero sa pangkalahatan, Igan, ayon sa AFP, ay naging maayos naman yung naging botohan dito sa Sulu. Maliban na lamang dun nga sa kaguluhan sa Panglima Istino kahapon. At dahil nga sa kaguluhan yun, alas 5 na ng madaling araw natapos yung botohan dun sa Panglima Istino. Dahil alas 5 ng madaling araw natapos yung botohan. Dahil alas 5 ng hapon nagsimula yung kanilang botohan dahil sa kaguluhan. Yung barilan kahapon ay kinasugat ng 6. Ngayon ay iniintay na lamang din yung transmittal ng boto mula naman doon sa Panglima Istino. So inaabangan natin kung ano yung magiging resulta dito sa botohan sa probinsya ng Sulu. Igan? Okay, ingat kayo dyan ha. Sa Sulu Live po, Rafi Tiba, GMA News. Samantala, mga bagong lokal na opisyal dyan po sa Muntinlupa, formal nang naiproklama. Okay, tawagin natin Go ahead, si Manny Vargas. Mayor Vargas. Mayor! Itinaas na yung mga kamay ng mga tunay na nalo. Kasama ako. Yun! Sa Muntinlupa. At ngayon, malapiesta na sa aking likuran. Dahil narito yung mga taga-suporta ng mga nagwaging mga konsihal. Sino yan? Marami yung mga konsihal. Hindi, yung Mayor, Vice Mayor. Jaime Fresnedi. Kayo ay nagbabalik. Nagbabalik! Si Mayor Fresnedi. Bago ang kanilang vice-alkalde, si Temi Simundaka, habang nagbabalik din itong si dating Congressman Rufy Diazon. At sa ngayon ay tatayo muling kinatawan ng mababang kapulungan ng Kongreso para sa lungsod ng Muntinlupa. So sila ngayon, Igan, Ali at mga kapuso, ang mga bagong opisyal o mga nagbabalik na opisyal ng pamalang lokal ng Muntinlupa. At dito nga, medyo maingay na, puno na itong harapang bahagi ng City Hall para sa pagdiriwang ng mga taga-suporta. Nakagawi pa yung marami dito na nag-abang para naman doon sa proklamasyon ng Commission on Elections na ginawa kaninang eksakto alas 10 ng umaga. Ang inyong kapuso, Manny Vargas, ng Super Radio dito na nakatutok sa eleksyon 2019. Thank you, Manny. Ay binabati ko lang, pauwi galing Guam o si Gina Tabonares Riley, dating taga Philippine Star. Kasama ni Ichu. Welcome back ba? Welcome back. Bukas yata, bukas. 4 na oras lang naman ang biyahe ng Guam. Lapit-lapit. Oras natin alas 6:43. Hindi na mababago tong binabasa mong standing Partial and official man ito. Mukhang matatag na yun palagay natin nasa top 6. O, sabi mo na hanggang 10. Pero Top 10. delikado pa rin yung Top 10. Maglalaro pa ba? 11, 12, 13, 14. Hindi, pero hindi Wala kung pa 94.0. Hindi, ano pa rin pala. Meron, pwede pa yan. Pwede pa. Maglalaro pa yung nasa 11, 12, 13, no? Oo. Na pwesto. Ay, salamat mga nakasama natin dito sa ating coverage. Mamaya babanggitin namin kayo. Mahaba-iba itong listahan kaya kinakailangan natin ng medyo Akin na, Igan. Umpisahan na natin. Medyo oras, Maraming salamat po sa pagtutok sa 2 araw na special coverage po ng Double B sa News TV para sa Election 2019. Katuwang po ng buong puwersa ng lahat ng Super Radio sa buong Pilipinas. RGMA Network. Pag tinawag pangalan nyo, palakpakan! Yeah. Barangay LSFM, GMA News Public Affairs. GMA News Online, GMA Regional TV, GMA Pinoy TV, GMA Live TV, GMA News TV International, GMA New Media, GMA News Social Media, GMA Kapuso Foundation. Katuwang po namin at kaagapay sa aming serbisyo publiko ang PLDT, ang Smart Communications. Thank you. Philippine Daily Inquirer, Philippine Center for Investigative Journalism, Inquirer Interactive Incorporated, Catholic Media Network! Yay! And Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, ang NAMFREL, National Citizens Movement for Free Elections, University of the Philippines, Polytechnic University of the Philippines o PUP. Alam ba ng nanay nyo narito kayo? Alam ba nila? Kaway-kaway, kaway-kaway. Ang Ateneo de Manila University, De La Salle University, syempre ang University of Santo Tomas! Yes! UST! Go stay! Yes! AMA Education System,
ang Philippine Entertainment Portal or PEP, ang Chamber of Commerce of the Philippine Islands, ang Philippine Bar Association, Integrated Bar of the Philippines or IBP, FINMA University of Pangasinan, University of San Carlos, Silliman University, West Visayas State University, Holy Cross Davao College, Central Mindanao University, Capital University, ang Twitter, at ang YouTube, at syempre ang Commission on Elections or COMELEC. Mabuhay tayong lahat! Mabuhay! At syempre, pasalamatan natin si Badet at si Ate Nits. Salamat ha. Okay. Ito, ulitin natin muna to. At maraming salamat ulit sa McDonald's. Okay ba kayo dyan? Jerry's Grill. Okay na? O, mga wet your lips. Nagabang pa rin. Wet your lips. Kung pagkain Pinoy ang hanap mo, lugar na bubusog sa pamilya at mga kaibigan mo, tara na sa Jerry's Grill. Lidyas Lechon! Iparada na yan. Ayan. Sarap espesyal na pagbati ang hatid sa atin ng Lidyas Lechon at Lidyas Lechon all around sauce. At siyempre, Chooks to go! May pahabol na report si Nim Parabelo. Yung mga presintong pagtarausan ng random manual audit, napili na po ayon yan sa COMELEC. Detalye ng ulat, Nim Parabelo, go ahead! Nimpa! Napili na nga yung 715 na mga polling precincts na isa sa ilalim sa random manual audit. Yan ay kinuha mula sa 246 na mga bayan at o munisipalidad at ano yan, bunutan? Bunutan, Nimpa? Manual audit ay mano-manong bibilangin yung mga boto. At yan ay ikukumpara doon sa naging bilang ng boto buhat sa vote counting machines. Ang random manual audit ay o yung mga lugar na tinukoy ko, yung 715 precincts ay pinili sa pamamagitan ng random selection na system na ginawa nila dito, electronically na ginawa yung pagpili. So yung kung actual na pagbibilang ng boto, yung mano-manong pagbilang ay gagawin sa Diamond Hotel sa isang palapag dyan at dyan pupunta ang Random Manual Audit Committee na kinabibilangan ng Commission on Elections, ng Philippine Statistics Authority at ng Legal Network for Truthful Elections o LENTE. Ito yung kinalasan ng NAMFREL at ang pumalit sa kanila ay ang LENTE. So yung random manual audit mag-uumpisa bukas ng alas 8 ng umaga at ine-expect na magtatagal yan ng 2 linggo. Dito naman sa Canvassing Center, mamayang alauna ng hapon magre-resume ang sesyon ng National Board of Canvassers. Yung COMELEC and Bank sitting as National Board of Canvassers o NBOC para umpisahan na ang canvassing. Dito sa website ng COMELEC, pumapasok dito yung datos. Ang natanggap na sa Consolidated Canvassing System ay COCs mula sa 5 lalawigan at mula sa 1,072 na mga cities and municipalities. Yan yung mga nakapul na ng certificates of canvass. At mula sa overseas voting ay ang natanggap na COCs ay 4 pa lamang o 16.66% ng inaasahan na certificates of canvass na manggagaling, 24 na COCs na manggagaling sa overseas voting. Mula dito sa Canvassing Center, dito sa PACC, ako si Nimpa Ravelo ni Jimmy Super Radio, DZWB sa Election 2019. Eleksyon 2019! Ay Ali, may advance na bati lang tayo. Yung dati nating kasama dito sa DCWB, si Babe Slim. Binabati niya yung kanyang asawa si Ellie John. Happy 24th wedding anniversary. Ngayon, alam mo ang pag-iibigan ni Ellie John tsaka ni Babes, made in GMA. Ayan ha, Babes ha, Babe Slim. Musta na kayo? Hoy, kung ang ina niyang si Amy Marcos pang-8, no? So far doon sa latest senatorial race, yung kanyang anak pala na si Matthew Manotoc ay nakaambana na iproklama bilang bagong governor ng Ilocos Norte. Replacing his mother. Nagpalit pala. Oo, siya ang kapalit ni Amy Marcos. Happy Mother's Day. Kung inyo maalala nga, dahil nga si Congressman Rodolfo Fariñas kasi, di ba, umatras. Inatras yung kanyang kandidatura as governor ng Ilocos Norte. Kaya ito na, malapit na rin iproklama si Matthew Marcos Manotoc as a new governor po ng Ilocos Norte, kapalit ng kanyang inang si Amy Marcos. So hindi pa naman lahat ng political dynasty ay nabuwag. Now, Hindi. meron lamang mangilan-ngilan pero matatag pa rin yung iba. Pero alam mo minsan, dynasty. hanggat wala tayong batas ng political dynasty, pag pumunta ka sa mga lugar-lugar na yan, hindi nila naiisip na political dynasty yun. Talagang sa mga ordinaryong tao, konbinyente sa kanila
na iboto yung nakasanayan na nila. Di ba? Sinilang na sila, yun na yung nakilala nila at parang ayaw nilang umasa na mapalitan pa. Dahil kumbaga kumaganda naman yung pamamalakad ng pamilya doon, magpalitan man yun. Kasi wala nga tayong malinaw na batas on dynasty. Kung naisulong naman yung interest ng mga constituents nila. Gumaan ang buhay nila. Hindi mo rin masisisi. Kasi pag sinayang political dynasty, depende yan sa kung saan partido ka o kung sino yung interest mo sa lugar na yon, di ba? Kaya naboboto pa ulit-ulit. Si tatay, papalitan ni nanay, papalitan ni kuya, tatakbo si kuya, magpapalitan congressman, vice mayor, mayor. Umiikot lang sa isang pamilya. Kamusta naman kaya sa Taguig? Ano bang resulta ng botohan sa Taguig dahil nga pang-apat si Pia Cayetano, no? Sa senatorial race. Panalo si Lino. Si Lino panalo na bilang mayor ng Taguig. Sa District 1, si Alan Peter Cayetano. Si Alan Peter Cayetano, District 2, pasok din. si Lani Cayetano, dating mayor. Kaya lahat ng Cayetano nakapwesto ngayon. Nakapwesto. Yan, pamilya Cayetano. May pakipasadahan uli natin daw yung partial and official ng pinakahuli. Okay. Monitor ba sila? Si Orly itong nag-text, talaga, Orly, gusto mong paulit na naman, ha? Sa mga nagre-request po ng partial and official results sa senatorial race natin. Yung mga taga-probinsya pala nakamonitor sa atin, medyo kalahati lang nung nagbukas sila. Go ahead. Okay, 94.08% na po ng total ERs ang naproseso. Ang votes in ay 45,265,900 out of 63 million. So 45.2 out of 63.6 million votes. Okay, ito na. Nangunguna, Cynthia Villar. Congratulations. With 24,324,394 votes. Okay. Pangalawa si Senator Grace Poe, independent, running independent, 21,274,342. Pumapagantlo, PDP Laban Bongo, 19,707,885. Si Pia Cayetano pang-apat nga, NP, 19,015,166. PDP Laban, Bato de la Rosa pang-lima with 18,114,979 votes. Panganim. LDP, Sonny Angara, 17,489,362. 7. NPC, Lito Lapid, 16,345,250. Pangwalo, NP pa rin, Amy Marcos, with 15,269,193. Binabati kita, Amy. Ferdinand, at ang ating anak. Senador ka na. Senador na rin. Pang-siyam, si Tol. Francis Tolentino, PDP Laban din. Okay. With 14,843,750 votes. PDP Laban din si Coco Pimentel with 14,051,080 votes. Pang-sampu yan. Pang-11, Bong Revilla Lakas with 14,042,458 votes. Eto na yung mga naglalarong ika-12 at ika-13 posisyon. Pang-12. Pang-12 si Nancy Binay ng una. 14,028,244 votes. Eto nasa bingit ng pagka-senador. Si JV Ejercito nasa babalik ba siya o hindi? Oo, makababalik ba? Number 13, Oo, maraming naipasang batas din ng NPC, 13,778,183. Ito naman, Liberal Party, 8 Derecho, Bam Aquino. Number? Pang-14. Okay, isa na lang. 13,670,436. At pang-15, PMP, Jinggoy Estrada with 10,946,410 votes. Yan. Okay, pahabol si Sister Lita. Evidente, binabati si Gay Pahardo, May 14, happy birthday. Okay, wala na tayong oras. Ano ka ba? Text pa ba? Wala. Bukas magbabalik na tayo sa ating regular programming. Babalik na tayo sa ating nakagawiang studio. Bukas may sino na. May Jeng, may Balitawit. Maraming salamat sa ating nakasama at sumubaybay sa ating special coverage ng Election 2019. Maraming salamat po sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng DZWB GMA News TV at sa lahat po ng
ating katuwang at naging kapartner. Tonyo Magsumbol, ba't nandito ka? Maraming salamat po. Thank you, God! At lagi namin paalala sa inyo ni Igan, kahit ano pa ang pinagdadaanan nyo ngayon, daanan nyo lang, huwag nyong tambayan. Always remember, don't ever forget, God is so, so good. All the time, thank you, Lord! God bless the Philippines! Eleksyon 2019. Panahon na ng pagpili, panahon na ng halalan. Madami namang kandidato, madaming mukha at pangalan. Sino kaya ang bagay sa ating bansa? Hindi lamang forma at salita. Sino o sino kaya? At sana kahit na sinong manalo, pagkatapos ng bilangan, sana naman ang panalo ay taong bayan. Sino kayang mananalo at magiging totoo? Sa pagnanais ng taong umunlad sa madaling panahon. Sino man siya, pag-asa kaya ang dala. Sana naman, sana siya'y tumira tapat sa bansa. At sana kahit na sinong manalo, pagkatapos ng bilangan, sana naman ang panalo ay taong bayan. La 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 la. Sana naman isipin ang kapakanan na
pagkatapos ng bilangan, sana naman ang panalo ay taumbayan. Sana naman ang panalo ay Double A sa Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double B, Jeng Jeng, muna at balita. Ang kulit, ang saya ng umaga. Mismo, pinagparis ng tadhana. Ang kulit, ang saya ng umaga. Double A sa Double B.